Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Oh, energy! Good morning, everyone! Good morning! So kung gusto nyo po mag-island hopping dito sa Port Barton, i-contact nyo lang po yung Boards Island Tours. Ang maganda po dito sa kanila, kasama na po yung mga diving gears, yung drone shots, underwater shots, pati po yung mga snorkel, lahat ng mga gagamitin nyo sa beach activities, inclusion na po dun sa 1,500. And may pagkain na rin po yun, and boat transfer. Can't live that way. Till the love ain't chained down, it just comes and drifts away. Hello mga kagala, ngayon meron po tayong pupuntahan na isang tourist destination dito sa Palawan, ang bayan ng Port Barton. So kung madalas niyo po nakikita yung El Nido, ngayon ibang tourist destination naman, bandang west part ng Palawan. So pupuntahan po natin yung Port Barton. Ipapakita po namin sa inyo kung paano siya marating. Dito po sa pinestuhan namin ngayon, dito sa tatlong poste sa Sitio San Carlos, Barangay Bakungan, 126 km pa papunta po ng Port Barton. So tara, samahan nyo kami sa aming adventure. Kasama natin si Mang Mags, tsaka si Joker the Explorer. Said you can't live that way, left my baby crying. Says you can't. So time check, alas 7 po ng umaga. So medyo mataas na po yung araw. Tanghalian po kami ng alis. Dapat po alas 5 kami alis, dahil hindi kami nakaprepare ng mga gamit, kaya medyo late kami nakita-kita. Nasa Barangay Santa Cruz na tayo. Ito po yung zigzag na packet. Nasa Barangay Salvacion pa rin po tayo ngayon. So ito po yung junction papunta ng Underground River. Ito po yung 7 New Wonders of Nature, Puerto Princesa Underground River. Tapos itong pakanan papunta ng North Palawan, Rojas, Taytay hanggang El Nido. So dyan din po yung daan ng Port Barton. So ngayon nasa kilometer 38 na tayo. Nasa Barangay Manalo na po tayo, kilometer 41. Guys, tag-side trip lang kami dito sa Barangay Manalo. May magandang beach pala dito na nakatago, white sand. Tapos meron siyang cottage, parang boardwalk papunta dun sa laot. Ngayon lang din ako nakapasok dito sa Barangay Manalo. Yung buhangin nila guys, ito pino. Yan, at saka matigas. Hindi siya yung malambot na buhabaon yung paa. Nasa Barangay Marigon na po tayo, kilometer 47. Nasa Barangay Babuyan na po tayo, kilometer 52. Nasa Barangay San Rafael na po tayo, kilometer 62. Ito po yung Astoria Water Park. So dito po may mga kainan. Kung may biyahe kayo ng norte, dito po madalas suminto yung mga biyahero. Yan, ganda oh. Pati po yung malalaking puno na yung bugambilya. So ito po nasa kilometer 66. Yeah, maraming mga bugambilya dyan sa tabing kalsada. Ganda dumaan dito kasi nagbubulaklak yung mga bugambilya. Gagaling nila mag-alaga. Ayan po, ganda di ba? Nasa Barangay Binduyan na po tayo, kilometer 73. Kilometer 81 na po tayo. Dito na tayo sa Barangay Langugan. Ito po yung Langugan Bridge.
Yan. Kaya po tinawag na langugan kasi nung araw marami pong isdang langog dito. Yung mga malalaking trevally, mga giant trevally, dito po naninirahan sa ilog ng langugan. Kaya tinawag nilang langugan. Time check, 9:08 ng umaga. So stop over muna kami dito sa langugan para magpalipad ng drone. Tsaka makapahinga-pahinga din. So 2 hours na po tayo nagbabiyahe. Medyo matagal dahil pahinto-hinto kami. Kumukuha kami ng mga drone shots sa mga destination na mga nadadaanan namin para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung Palawan. Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Nagkape muna kami dito sa Tindog Beach, Simabon din para ma-secure yung mga gadget. So, ganda magkape dito kasi view deck siya. Makikita niyo yung dagat. Kung meron pong Honest store sa Batanes, meron din ditong Honest Cafe sa Langugan. May presyo po dito, tapos ilalagay nyo lang po dito yung bayad. So nandyan yung mainit na tubig, andyan na rin yung kape. Pili na lang kayo ng titimplahin. Ang nakuha ko pala isang kape, 20 pesos, nakalagay din doon. Tapos isang Hansel, 10 pesos. So total 30 pesos. So iulog nyo lang po yan dito sa Alcancha. 5, 10, tapos 20. 30. So walang bantayan dito guys, wala rin CCTV. Honest lang talaga. Time check, 10:08. Katatapos lang po namin magkape tsaka palipad ng drone. Ang next stop namin doon na sa barangay San Jose, sa bayanan ng Rojas. Wala na kaming hintuan dito. So naghinto kami, kumukuha kami ng mga drone shots. Pero ngayon dire-diretso na yung ano namin, biyahe. Itong Langugan po ay part pa rin ng Puerto Princesa. Ganoon kalaki yung puerto. Kung di ako nagkakamali, pangalawa siya sa pinakamalaking city sa buong Pilipinas. Second sa Davao in terms of land area. So nasa ano na ito, nasa 80 plus kilometer. Ito na po yung pinaka-last na barangay ng puerto, itong Langugan. Ang susunod na barangay ay Barangay Tinitian. Sa bayan na po yun ng Rojas. So dito tayo guys sa ano, Barangay San Jose, sa bayan ng Rojas. Ito na po yung paliko ng Port Barton. So 23 kilometers pa papuntang kaliwa. Tapos yung Rojas 10 kilometers pa. Yung Taytay 83 kilometers pa. So dito tayo sa Port Barton. So 23 kilometers, kung tatakbo ka ng 60 km per hour, nasa 23 minutes din. So more or less 30 minutes yung Port Barton. Yan guys, sa likod ko, ito na yung papasok ng Port Barton. Nakain lang muna tayo ngayon dahil anong oras na ba? 11 o'clock na ng tanghali. So yung gas natin na naubos, nasa kalahati. Nag 3 bars na lang siya from 6 bar. So ito pong Honda Beat ay nasa 3.8 or 4 liters yung kanyang capacity na tank. So kalahati na yung na-consume natin mula sa bayan. So 23 kilometers na lang papasok. So kaya pa yan ng natitira nating gas. So kung nag-full tank kayo, isang biyahe lang pwede na kayo makarating dito sa ano, sa Port Barton. So dito namin muna kakain ng tanghalian. Papalipad ng drone si ano, Mr. Joffer. Yan, 70 yung ulam nila dito. Time check tayo guys, 11 na ng tanghali. Kain muna tayo. So yan guys, tumigil na yung ulan. Time check, 12:40 na ng tanghali. So nawala na yung ulan, pwede na kaming pumasok papunta ng Port Barton. Yan. So may aksidente dito kanina nung umuulan. Kaya may mga polis nabangga nung nakamotor yung hala. Grabe, lala. Hala. Nabangga nung nakamotor yung San Isidro. Ito po, nabangga ng nakamotor kanina nung umuulan. Ngayon guys, papasok na tayo ng Port Barton. Mula sa kanto, papunta ng Port Barton, nasa 23 kilometers. So more or less, mga 20 to 30 minutes ang biyahe. Kung tatakbo ng mga
60 km per hour. Lakas ng kidlat. Nakita nyo guys, sana nakunan natin ng camera. Lakas ng ano? Lakas ng kidlat. Nakakatakot kasi dadaan kami dyan mamaya guys sa ano, sa bundok. So sana wala nang thunderstorm. Nakakatakot kasi baka tumama yung kidlat malapit sa dadaanan namin. Nag-message na po yung tutuluyan namin kanina. Medyo maulan din daw doon kanina. So sana maganda yung panahon para makagala pa tayo ngayong hapon. Delikado talaga guys pagka umuulan, no? Basa yung kalsada. Lalo na po yung unang buhos ng ulan kasi may mga langis-langis yung kalsada. Hindi pa siya na-wash out ng ano. Hindi pa siya na-wash out ng tubig baha kaya madulas. So talagang ingat-ingat po, dahan-dahan lang. Medyo may mga portion na sira na kalsada. Tapos parang ang liit ng kalsada dito. Ingat lang po pagka nagmamaneho sa lugar na to. Ang liit ng kalsada. Parang saktong-sakto lang talaga yung isang sasakyan sa isang lane. Tapos dito medyo malapad na. May nakita tayo doon kanina na signage nakalagay Matalangaw Falls. Bago ko lang din nalaman na may falls doon sa bandang gitna. So mag-research tayo para kung madali siya puntahan, baka madaanan natin. So marami pong mga falls dito dyan sa Port Barton, marami. Yan guys, papasok na tayo ng bundok tsaka gubat. Papasok na ng Port Barton. May mga fog pa dun, no, sa bandang kanan sa taas. Kakatapos lang po kasi ng ulan. Lamig siguro dito pag umaga. Kung mapapansin nyo po, sigsag-sigsag yung daan dito sa bandang bundok na ng Port Barton. So ingat lang po kasi mga blind curve yung mga paliko. Parang may nadaanan tayo na fog, ang lamig. Kakatapos lang ng ulan, ramdam yung yung hamog-hamog. Ito malamig oh. So habang paakyat tayo ng bundok. Ito guys, oh. Wow! Ang ganda! Woo! Ayun ang fog to guys, fog. Lamig! Lamig! Ganda ng view. Paakyat na to guys ng bundok. Hindi naman siya ganoon kataas. Paliko-liko lang ha, pero kayang-kaya ito. Kayang-kaya ng ating minivan. Hindi ko pa nadala dito si Bakbak. Baka soon pwedeng dalhin natin siya dito. So bala ko kasi mag Palawan loop. So baka pwede dito si Bakbak. Kaya lang yung papunta ni Bato ni Ningning, di ako sure kung kakayanin ni Bakbak. Sobrang tarik nung daanan. So, malalaman yan bukas or sa susunod na araw pag binotor namin. Nakaakit na ako doon, pick up yung gamit namin. Pero tingin ko kaya kasi nakakaakit doon yung mga tuk-tuk na tricycle, yung mga badya na may turista pang sakay. So baka kayanin din ang ating minivan. Pero check muna natin. Dahil talagang matarik. Pero napakaganda doon sa taas kasi ang ganda ng view. Although hindi na yun siya sa Port Barton, doon na siya mismo sa bayan ng San Vicente. Yung Long Beach, yung pinakamahabang beach na white sand, dyan po yun makikita sa San Vicente. Nasa 14 kilometers yung haba ng white sand. So hopefully mapakita namin sa inyo. Pero dito sa Port Barton, iba rin yung kanilang may offer. Napakaganda. Meron silang island hopping, 6 na destination. Tapos meron silang mga land tour. May mga nagagandahan silang waterfalls. So hopefully mapuntahan natin ngayon bago dumilim para mapakita namin sa inyo kung gaano kaganda itong lugar ng Port Barton. Maliit lang siya actually. Yung Port Barton po ay barangay lang siya ng San Vicente. Pero isa siya sa top destination dito sa Palawan. Maliban sa El Nido, Coron,
Etong Port Barton yung isa sa pinupuntahan. Kung hanap nyo yung less crowd, ito yung lugar na maganda puntahan. Yung El Nido kasi talaga ang congested. Napakaraming turista lalo na pag peak season. Pero itong Port Barton, nag-peak siya dati before ng pandemic. Kaya lang nung nag-pandemic, bumagsak ulit yung tourism, humina yung mga tourist arrival. Ngayon lang ulit siya nakaka-recover. Pero napakaganda po dito. Maraming mga turista ang nag-enjoy dito. So this way to Port Barton. So ito yung pupuntahan natin, yung Blue Ocean Bar. Floating restaurant siya. The biggest floating restaurant bar in the Philippines. Wow. So may day access pala, 9 a.m. to 3:30 p.m. Tapos 5 p.m. to 12 a.m. Yan na guys, oh. Kita na yung port. Ganda, no? Napakaganda. Silipin natin. Diyan po nag-island hopping eh. Ang ganda yan dyan. So maganda dito kasi siya, cove. So hindi siya ganun kaalon pag may mga malalakas na bagyo. Kulob kasi siya, cove. May mga landslide lang guys, oh. Ito. Pati yung kanina doon natibag yung kalsada. So ito siguro binabawasan nila dahil landslide prone area. Katakot yung mga pitak ay buo-buo yung mga buo-buo yung mga bato. Unang punta ko dito guys, hindi pa siya sementado. Talagang mahirap puntahan kasi napakaputik, lalo na pag tagulan. Nababalahaw yung mga sasakyan, kabilaan yung mga landslide. Pero dahil sa naayos na ng government, mas madali na siyang puntahan. Dito pala guys, may tumbod ng may tumbod ng tubig. Ito yan. Siguro pag maulan, malakas, no? Ganda, tabi kalsada lang, oh. Malapit na tayo guys sa Barangay Port Barton. Pababa na tong kalsada na to. May pumasok na insekto? Sorry, bate. Wala, may ka? Saan banda? Nasa loob, yun, kita mo? Tingnan na dito. Ay, oo nga. Laki doon, sakit, tangina. Hanap ka doon. Yan, sana. Sa baba na. Tingnan lang, tingnan sa taas. Yun, yun na. Tanggal mo? Ano yun, hayop? Insekto. Tangina. Sakit pa naman yan. Sakit. Tinanggal lang natin yung puwing ni Mang Mugs. Tuloy ulit ang biyahe. Bilis ng pababa. So yun na guys, natatanaw na dun sa unahan yung yung dagat. So 750 meters. So wala nang 1 kilometro. Nasa sentro na tayo ng Barangay Port Barton. Putik pa lang, putik. Kailangan ingat talaga dahil madulas yung daan. May mga putik-putik. Ay, may butas. Yan guys, malapit na. Pag may nakita na kayo mga establishment, malapit na talaga. Lalim nung pababa, oh. Katakot. Pero lakas ng lakas ng mga tuktok. So yun na po guys, welcome to Port Barton. Ito na. So may mga resort dyan papunta ng bundok. May resort din papunta ng dagat. So yun guys, pababa na tayo ng sentro ng Barton. So dito po yung terminal ng mga van, bus.
So, hintay lang natin si Jofer. Nagpalipad siya ng drone eh. So, dito kami ngayon sa terminal. So, pagdating niya, pupunta na kami doon sa tutuluyan nating accommodation. Tapos, iwan lang kami ng gamit din. Diretso na sa destination. So, yung instruction sa amin, pagdating sa unang kanto, kakaliwa. So, doon daw yung aming accommodation. Bagong gawa yata yung accommodation na pupuntahan namin. Lalim, ulit. Yan. Maganda dito guys, maliit lang yung pinaka-sentro ng Port Barton. Pwede kang maglakad-lakad. So ito yung street nila. Sa kabila yung beach naman. Kung gusto nyo maglakad doon sa tabing dagat, pwede rin. Dami mga resort. Kabila-kabila, ano. Ganda dito guys. Daming mga makakainan. So ito guys yung pinupuntahan natin ngayon. Ito yung side ng Port Barton sa left side pag nakaharap kayo sa dagat. Sa pakanan kasi doon sa kabila meron din. Nandun po yung barangay hall ng Port Barton, yung kanilang covered court. So ito na pala, accommodation. Before daw ng damdam. Ay ito na pala, ito pala tutuluyan namin guys oh. Bagong bago lang. Hello po. Wow. Alright. Ano oras sir? I've checked. Wala eh, natagalan ko na. 2:14 PM. 14 PM. Alas Tayo din kanina alas 7, no? alas 2:14 na po ng hapon. So bago kami nakarating dito. Marami kasi kaming mga hinintuan ng mga spot. Nagpalipad kami ng drone. So alas 2, 7 kami umalis. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Almost 7 hours. Mahigit. So yan po yung maganda kapag ka nag-rent kayo ng sasakyan. Kasi pwede kayong huminto kahit saan nyo gustuin. Pwede kayong kumain sa iba't ibang restaurant na gusto nyong kainan. Tapos pagdating nyo dito, kung nag-rent kayo ng motor, kung may dala-dala kayong motor, makakaikot kayo dito sa Port Barton at pwede nyo pong i-side trip yung falls, pati po yung sa San Vicente, yung Bato ni Ningning. Yan ang kagandahan ng nagre-rent ng sasakyan. So ang bar natin natira, halos 4 bars po yung naubos sa ating gasolina. So yun po yung fuel consumption ng ating motor. So may natira pa pero kung gagamitin natin pabalik ng puerto, kukulangin na yan. So kailangan natin magpagasolina ulit. Nandito na tayo sa accommodation natin. Ang pangalan po ng accommodation natin ay Night Keys. Ang maganda po dito, meron siyang parking sa harap. Tapos open lang yung kanyang front. Tapos ito na po yung itsura. Napakaganda, napaka-welcoming ng kanilang accommodation. Ayan, may mga tables sa labas. Tapos fully air-conditioned yung mga rooms. Mura lang po ito ngayon guys. Meron silang opening promo, 1,500. Good for 2 na. So ito po yun. Ayan. So meron silang CR na sa loob. May shower. Ayan. Tapos may bed. May aircon na. So 9 rooms yung meron dito kaya tinawag siyang 9 keys. Siyam na susi. Isa sa labas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya siya naging 9 rooms. So, dalawa po yung room namin, 6 and 7. Ito yung isa. Tignan natin. Same lang din siya ng bed. Ayan o. Oh, sarap naman dito. Lamig. So, ito po yung makikita dito sa Port Barton. Yan, may mga souvenir shops, coffee shops, restaurant, accommodation, may mga turistang naglalakad. So maliit lang siya na barangay. Actually malaking barangay pero yung sentro ito lang, itong kalsada na to, yung pinanggalingan natin kanina.
Pag ganun daw po yung development ng mga accommodation, papunta ng kaliwa kanina. Kung nakaharap po kayo sa dagat. Pero yung papunta doon sa kanan, papunta ng Barangay Hall, sinesemento na rin po yung kalsada, inaayos na rin. Siguro mga this year baka maganda na yung kalsada dito sa dito sa Port Barton. Ito po yung mga pwedeng puntahan dito sa Port Barton. Yung Coconut Beach mula po dito sa kinatatayuan natin 3.5 km papunta ng kaliwa. White Beach 4.5 km. Yung Pamuhayan 4.9 km papunta dito sa diretso natin. Yung Bigaho 9.5 km papunta rin dito. Ito po yung elementary school. Tapos ito yung Barangay Hall, yung kanilang covered gym. Ayan. Yung diretso po nito sa kaliwa natin, yan, papunta na po ng beach. Ito ginagawa pala yung kanilang mga kalsada. Tatawid tayo sa wooden bridge. Tulay, ilog pala yan. Yan, good morning mga kagala. Time check 5:39 ng umaga. Ito po yung itsura ng Port Barton Beach pag umaga. Ayan, ang ganda. So ngayon po ay high tide. Malalim po yung tubig. So napakaganda. Kalma ng dagat. So ito na po yung mga bangka na gagamitin sa island hopping ngayong araw. So nilapit na siya kasi ang boarding time ay 9 o'clock. Kasama natin si Sir Jopar, magpapalipad siya ng drone. Titignan namin yung sunrise. Yung sunrise po dito sa may bundok. So dito yung sunset. Ang ganda kahapon ng sunset. Kaya lang nandun kasi kami sa falls kaya hindi namin nakunan. Pero mamaya aabangan namin habang nagdi-dinner dito sa isang restaurant. The Beach Club. May bagong dating. Isda ngayon eh. Bagong bangkay yung isda. Opo. Yan po yung mga huli ni Kuya kanina. Mga salay-salay na lalaki. Isa rin nila. Mura lang, no? 80 pesos na, no? Yung average na bilihan. 200 yan sa ano? Oo nga po, mahal na ito sa ngayon sa Puerto. 200. Ito may tubo. Maganda dito sa Riwa, no? Sa Riwa. Sariwa ko din. Naghanap na siya ng buyer para ibenta yung kanyang bagong huling isda. So, mga nalambat. Salay-salay. Sir, kumusta ngayon yung turista po dito sa Port Barton? Malaki po ang binawas. No, nasa 70% din po. 30% po ang nawala. Dapat peak season pa po, no? Ngayon? Wala na po. Parang matumal na po. Matumal na. Pero nung mga nakaraang taon, peak season dapat Opo. yung ganitong buwan. Opo. Siguro Tapos lang. para maaga yung lean season, ano? Dahil po sa... Dahil po siguro sa sigalot sa ibang bansa, natakot po mag-travel eh. Kaya sabi daw po ng iba, parang tumaas yung no? Ayun, Yung fuel. pamasahe. Opo, pati fuel. Parang 4 times daw yung pamasahe. Kaya marami nag-cancel. Pati fuel. So yung mga turista po na nakikita dito, konti na lang yan. Ayun, may sa araw po, medyo matumal. Pero dating ng hapon po, nalapas na rin po sila galing island to. Kung saan po nang galing. Yung iba galing po rin po. So yung mga turista po dito nagstay sa Port Barton or galing ng San Vicente? Yung karamihan po, galing El Nido po. Galing El Nido. Nagsa-side trip po dito? Oo. Tapos sa alis, 2 gabi, 3 gabi po. Alis na. Marang mas gusto po nila dito kasi tahimik, po. hindi tulad sa El Nido na crowded, no? Sir, ano po yung itsura ng Port Barton pag peak season? Punong-puno pa doon ng turista. Masaya sir, masaya dito. Maingay dito pag puno-puno. Pag peak season, maingay. Opo, So mga sir, mga beach party. Opo. Ito sir, punong-puno. Itong buwanginan, marami tao. Opo. Pag tuwing hapon, Anong buwan yun sir na pinaka-peak season? January o February. Yan. After Christmas na. January, February. Then Christmas. Yun may itsura.